Paano kung sabihin ko sa inyo, kaya kong gawing 100 million? Nag-alala si Aling Lolita nang malaman niyang naglaya si Arisa, kaya agad niya itong tinawagan pero hindi sinasagot ng dalaga, kaya mas naging balisa ito, kaya paulit-ulit niyang tinawagan pero pinapatay ng dalaga yung cellphone niya. Habang nag-meeting naman ang lahat ng mga biktima nila Mike para mag-update sa isa't isa. Binahagi ni Aling Len na nagtitiis muna siya, habang napansin ni Boying na wala pa si Anton, lalo't siya ang laging maagang dumadating kapag may meeting sila, kaya nagulat din ang mga kasama nila. Habang nag-i-inventory naman si Arisa ay nag-aayos din si Enzo, nang saktong tumatawag na naman si Aling Lolita, kaya napansin ito ng binata na pinagsabihan niya ang dalaga na bakit hindi niya sinasagot, lalo't nakailang tawag na si Aling Lolita. Sinabihan ni Arisa na hindi lang niya napapansin dahil may ginagawa siya at sasagutin na lang niya ito pagkatapos niya. Pinaliwanag ni Enzo na baka nag-aalala ito sa kanya o kaya'y may emergency, kaya sinabihan naman ng dalaga na huwag niyang isipin dahil alam ni Aling Lolita na kapag hindi niya ito sinasagot, ang ibig sabihin ay busy siya. Dahil dito ay tumahimik na lang si Enzo na mas lalong nagduda na may tinatago si Arisa. Lumabas naman sila Roldan at Jacob sa opisina nila na agad pinagsabihan si Agnes kaya napangiti ito. Pagkaalis nila ay agad kumuha si Agnes ng mga magazines, sabay pumasok sa opisina nila Roldan na agad namang nakita ni Samuel kaya nag-alala ito, lalo na nang makita niyang naghahalongkat si Agnes sa mga drawers nila Jacob. Nagulat si Samuel nang makita niyang bumalik agad sila Roldan dahil may nakalimutan ito, kaya agad nag-text kay Agnes na pabalik na sila Roldan. Agad naman itong nabasa ni Agnes kaya naging balisa, pero huli na para tumayo pa siya dahil transparent yung wall sa opisina nila Roldan kaya makikita siya kapag tumayo pa ito. Agad namang kumuha ng document si Samuel sabay hinarangan niya sila Roldan at Jacob para makapuslit si Agnes. Hiniling ni Samuel na mag-usap muna sila kaya huminto si Roldan. Pinaliwanag ni Samuel na may mga new ideas siya sa project nila pero tumanggi si Roldan na kausapin ito na agad hinabol ni Samuel sabay sinad niyang bigyan lang siya ng ilang minuto na agad sinabihan ni Jacob na mamaya na lang dahil nagpapasikat na naman ito nang saktong lalabas na sana si Agnes sa pintuan na gumagapang ito pero saktong nakaharap sila Roldan kaya bumalik. Hindi naman tinigilan ni Samuel sila Roldan para makuha niya yung atensyon nila, kaya sinamantala ni Agnes na gumapang papalabas ng opisina nila, sabay nagtago ito sa mesa niya. Pagpasok nila Roldan sa opisina ay may naamoy siyang pabango na kakaiba na nairita yung ilong niya at pabango yun ni Agnes, na agad naman niyang kinuha yung nakalimutan niya, sabay umalis na sila ulit. Nang wala ng tao sa opisina ay hinila ni Samuel si Agnes at nagtago sila sa may exit point kung saan nag-alalang tinanong niya si Agnes kung ano ang ginagawa niya dahil pinapahamak niya ang sarili niya. Pinaliwanag ni Agnes na nakakita siya ng pagkakataon kaya pinasok niya na nagbabaka sakaling makahanap siya ng ebidensya laban kila Roldan. Sinumbat ni Samuel na paano kapag nahuli siya at alam niya kung ano ang kaya nilang gawin na kaya siyang patayin. Sinaad naman ni Agnes na sa tingin ba niya ay hindi niya alam na bago niya pinasok yung misyon niya ay alam niyang delikado na ang buhay niya pero kailangan niya itong gawin. Pinaliwanag ni Agnes na sa bawat araw na hindi niya sila napapabagsak ay mas dumadami ang mga biktima nila kaya mas madaming buhay ang masisira at hindi yun kaya ng konsensya niya kaya natahimik si Samuel at naalala niya yung mga binitawang salita ni Anton sa kanya na nagpakamatay ang anak niya dahil sa kanila at mas masakit sa sandaling yun dahil nagpakamatay na din si Anton na tumalon ito sa mataas na building. Ang alam ni Agnes ay lusot na siya sa pagpasok niya sa opisina nila Roldan pero dahil sa pabango niya ay malalaman nila Roldan at Jacob na siya ang pumasok sa opisina nila habang wala ang mga ito. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.